ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, my gala may nga ka natong tanan og welcome diri sa itong panagkuban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, my gala. Yes, my gala, no? Ada na kita karong, well, makaingon sila nga, thank God it's Friday, no? Pero sad man ako pag Friday, mga katambayan, ay, no? Masad ko ng Friday na mga gala, tapos huguman, oh, kanang wala lang. So, ay, masakit ko kay ganahabi ako mag-work baya, no? Hindi ko mag-work, mga katambayan. Ito. Anyways, mga katambayan, kidding aside, mga itong higala, no? Of course, September 5 na mga higala, no? May kalimang adlaw sa itong Burmans, mga higala. Primerong simana pa lang mga higala, sinusubukan na agad tayo! With ang mga katambayan ay hopefully kita tanan na sa maayong kahimtang karon, no? Wala ko nagbubukay glasses may gala kay medyo hanap ako pananaw karon, no? Bit ang mga gala since this weekend man mga gala, no? So akong i-kuan sa inyo, i-share, no? I-share ninyo nako, no, nga asa mo pwede magsuro yung mga katambayan, no? Well, sa mga taga South, pabor ni sa inyohan nga area mga gala, no? Ay tungod si Pikachu ni abot na gid kagahapon yun, no? Tong giant na giant inflatable Pikachu. Niabot na gid mga higala, no? So asa siya naabot? Of course, may gala sa SM City Davao, may gala para sa Pokemon Fun Day, may gala. Actually, nagsugod na itong September 1, no? Nag-display na sa mga merch, o kuban pa, itong mga trading cards, no? But kahapon may gala lang yun, nihabot yun si Pikachu, yun mga gala, no? So, anyways, may gala, ito aning tanaw na ito ang paglibot-libot diha sa SM City Davao Annex, mga gala, no? O kung sa inyong mga asahan, no? Karong sa sulod sa 15 ka adlaw man ni mga gala up to September 15 paning ato ang Pokemon Fun Day mga gala. Ano sa mga Pokemon fans, no? Actually nagsugod ang Pokemon 20 years ago. So more than 20 years ago na. 24 years ago, no? Mark 2000. 25 years o mark ana, no?
sugod pa na sila sa 100 na yung 102 ka mga Pokemons karon hasta daghan na ng Pokemon mga gana na pa may poster na sa balay niya nasunog man to. So di na ako to ma-retrieve to ng mga posters mga katambayan, no. So anyways may gala, no, kung tinuod mo nga tambay sa una sa kuan, no, every Friday na sa una sa GMA mga gala, no, ang Pokemon, no, sila ang nagkuan na, no, nagbutang na sa free TV kanang Pokemon mga gala, no. So anyways may gala diya ta maglangan ato nang ipasilip ang akong laag kagahapon diya sa may SM City Davao Annex Atrium. Hey, Pikachu! Or Giant Pikachu has finally arrived diha sa SM City Davao Annex para sa Pokemon Fun Day. No, nga gipahigayon no, 15 days ni siya no na nagsugod atong last September 1 tong Monday, pero kaganiha lang niabot si si Pikachu kay na-delay ang flight o ambot na delay or ayang flight ba na delay o kuan or basig na problema sa sa airline charing. So ang mga Pokemon, no, mga evolution, last evolution na nila ni Bulbasaur, ni Squirtle og ni Charmander, mo to si Charizard, si Venusaur og si Blastoise. So ganipod no, mo nang mga screen no nga paunsa mahimong Pokemon trainer. Ako nagadula mo Pokemon Go sa una, kabalo mo unsa na siya no, pero kung wala okay ra pud no. So mao na siya ang ilahang kanang screen no paon sa may kunden dinhi gita dinhi kikisilip na to ang mga cute na mga Pokemon kana wala ko kailan nga mga Pokemon kay wala na sa mong generation nga mga Pokemon. Kani sila si Pikachu ra gid ako nailhan dira og si Psyduck kana siya wala ko kaila pero nindot siya no kung ikaw Pokemon fan kina sila trading card games no. Tapos mo na yung mga sample sa trading cards kana. Mo na siya mga cards no. Actually naman mi ani sa una pero ambot asa na to. Nawa na tong mga trading cards na ako. Tapos na po diri katong magsayaw-sayaw mga kids no. Ayan, kalingaw kayo ka-cute. Bitaw ay. Cute sila nagsayaw-sayaw, and then mo pa nila another trading card mga gate crusher no. At nalingaw si BB Boy sa trading card, then mo nito mga trading cards jud ato na silipon taod-taod no og mo na siya ang trading cards ni kuan lang dili na to maklaro kay mag kuan man hayag man good no, so mag-reflect dira sa glass so for man ginang trading cards good nga pwede ninyo dulaan no. So actually na sila free kuan no, free unsa pag-trade kaning pag-trade sa mga cards no, para ni kung sa bato nga dula ato wala ko kabalo kay wala ko nakaabot ana nga mga butano. And then put sila yung mga merch no, like t-shirts no, ayan kanindot sa mga t-shirts oy ayan ka-cute no si Pikachu, then mga Pokemon ni Ash Ketchum, si Ash Ketchum pagid ako nabtan gid no, so mapanawang gi-display ni ate. And then side niyan kana siya pang adult na siya nga size, kani siya pambata. Pambata na siya ng mga sizes no. 349 starts at 349. Ayan, ka-cute ana nga mga t-shirts ay bikini men charing. And napod sila yung mga toys no, other merch no, like Funko Pops ug uban pa nga mga klase na mga official toys no sa Pokemon. Ayan, ka-cute. Cute kay napay 10% off no pag mo palit mo, and then napay laing ko no kana cute kayo mga cute kayo ng mga Funko Pops. Sana all gusto ko mo palit pero kwarta na lang kulang. And then panay kanindot na mga kuan sus sana all na lang gid mo kapalit ana no. So well kung Pokemon collector jud mo or merch collector makapalit jud mo ana gid no. Then kana na ko collect na ko isa ana si Charmander bisag mo nang utana nako ana moro na ko maingon nako ana pero daghang mga nindot dinhi nga mga Pokemon collections no. So kung na may kwarta nga daghan taga-ay ko ninyo charing. Kana other kan pod no Pokemon toy
I think nasa 799 or 499, and then naradra ang mga t-shirt, and then kana trading card na pod, and then another merch paibugon ako akong sarili ani kay wala ko'y kapalit, and then kani akong gusto nga maangkon pero murag mahal man kayo ni ay. So mao lang to. So na sila meet and greet si Pikachu no karong September 13 ug September 14. So that's all. Bye. So, moto mga higala, no? Moto kong kwan, no? So, kato kong VO kay kagahapon pa man to. So, mao na to siya mga higala, no? Pwede, kung nawi mga anak, no? Kamo, mga young at heart, no? Kita niyo na yung mga merch dito, mga katambayan, no? Pwede mo palit ato. Panghatag lang po mo. Charing. Pero bitaw, no? Lingaw to, no? And then, karong kwan daw mga higala, next week, no? September 13 and 14, no? Kwando na din meet and greet si Pikachu mga higala, no? Oh, si Pikachu. May ito si Pikachu. Actually, may part na sa Pokemon si Pikachu mga higala po. Si Pikachu magbibida ko dato no, sa pinakasugod mga higala, no? Kay siya man ang may Pokemon ni Ash Ketchum mga higala, no? Atong trainer mga una yung trainer mga higala, no? So mo to sila, no? Si Misty o si Brock, no? Mo pa ako na memorize, no? Tapos na pang Team Rocket mga higala na si Jesse o si James. Ambot kaya karon kumusta na, no? Tapos si Nurse Joy, isa pa ba ng mga kuadinha, no? Mo pa na mga karakter ako naibawaan mga higala. Si Dr. kasi itong pangalan sa doktor nila mga higala, no? Na mo permiti naga-check up ni Pikachu. Ito mga katambayan, no? So moto, no? Ato ang unsa ni atong panagla atong kandina no pwede natong mahimong lingaw, no? Sa ato ang unsa ni sa ato ang kaning ginatawag nato nga karong weekend mga higala kauban ng mga bata, no? So anyways, dito sa laing sigutanan mga katambayan, no? Kung asa atong padayon gyapon ning paminaon ang good news sa ato ang 10th Infantry Division mga higala, no? Kay lagi, no? Unsa naman lang ni buhaton dahil sa kasundaluhan na abay mga wala, na abay basta unsa kay buhaton diha, no? Nga nabay mawala nga mga batalyon dinhi, no? Nabay makuan kay syempre zero NPA ng 10th Infantry Division, no? Tanang areas of joint area of operation sa kuan mga higala sa 10th ID. Di na kailangan ta nagsundalo pero of course may no, ang challenge may dili sa ang pagpildi sa kalaban kundi unsaon pagpabilit nga mahimong malinawon gihapon, no? Mulungtad sa hangtod ang kalinaw dinhi sa tua, no? Especially Davao region, no? Asa ta under mga higala kung asa sakop kini sa 10th Infantry Division. So, di na maglangan mga higala. Ato na paminahon mga higala, no? Ang Public Affairs Office Chief sa 10th Infantry Division nga si Major Ruben Gadot. Paminahon na to. Binabangkod sila yung mga retrainings or trainings sa atong mga battalions, no? Para mas mahimo pa silang mas effective sa ilang trabaho. And then do na po second sir, no, do na po report na possible kay insurgency free naman ang Davao region. Possible ba na madayon na ma-pull out ang 56 ID sa Talaingod o dapat ba na madayon siya i-pull out sa karong na panahon? Sa first question ma'am, although part na din sa ito ang annual planning budget ang mga trainings, in-service trainings, in-service trainings is mga training in sa division, ang atong mga participants sa mga battalions, mga tropa, and in-house training, mga trainings na to sa within the battalion, no, mga trainings. But panindot karon na sustainment operation na, and because of the program of the Philippine Army na nakagitawag nga Battalion Evaluation and Certification Program o BECP, no? Ang kalangian na dili na siya small unit ng mga trainings like squad level o platoon o company. Itong sa platoon na tayo mga refresher training sa mga squads, sa company na tayo sweat, no? Anong sa training na to ba company level, but this BECP
mobilizes the whole batalyon. Isa ka batalyon ng datin aside sa ato ang mga kanindot ani kay diretso siya sa division level nga makapag-facilitate ang division. Unlike sa dati katong mga batalyon retraining nga ginaingon usahay tag 15 years or 20 years bago mga BOE o batalyon of excellence sa mga training tigdugay siya. But now sa area sa 10ID naanatay or I think tulo kana kandak ng DECP whole batalyon nag-train taon sa mag-move ang isa ka batalyon refresher sa ato ang mga troop leading procedures, mga military decision making process, combined arms training, mga full training exercises. So mahimo na to siya karon. So in relation na siya sa ato ang nakabutan po ng sustainment, nakalugar ta ana. But of course, even kung napaman pa confronted threat, buhaton man lang gihapon na siya. So the second question is the 56 Infantry Division sa kaning information ma'am sa kuha dili po ko preview ani kay ano ni siya sa mga commanders amua lang hypothetically kung atong tubagon tungod sa situation of course pwede naana siya mga chance dili lang 56 kay kung atong tanawon ang 48 Infantry Battalion ganin nato ang ato ang 28 Infantry Battalion nato na nag-contribute karon currently nagatabang sa Picas Division sa mga division para mas mapabilis ang mapapaspas nato ang campaign particular sa Ismintom area zero NPO units sa dre sa atong area sa 10th Division. However ang ato ang 14th Division na ato mga confronted threats so nagpadala pa rito through the directive of the Ismintom nakapadalatag isa ka batalyon. So posible man nga makuha ang mga units dili man specifically ang 56 ID but of course sa karon atong ginatan-aw kinahanglan pagud siya sustainment no particular ang area sa 56 kay nadira ang Palaingod Pantaron Range Pantaron Range yes ang taas gid ang risk ang Palaingod area ang Pantaron Range kay nagkalailahi siya nga entry points even sa Agusan sa Bukidnon, even diri sa South, pwede siya makasulod dira ng mga boundary ng mga bukid. So, number one ng gid nga sa recovery strain, mga wala kay present sa mga sundalo, sa mga government institutions. And programs, of course, sa delivery sa mga services. So, hopefully, wala kami balita nga maano sila, nga matanggal sila na but pag-ana nga mga decisions and actions dili na ni siya control sa PNID sa Philippine Army na ni siya since ang 56 Infantry Battalion is under the 7th Infantry Division. So option lang sila sa tuwa. So last since bag-o lang nag-celebrate ang PNID sa inyong anniversary unsay asahan karon sa katawhan sa PNID? Sa karon ang since relating that sa anniversary annual magit siya may kalaban wala ang among anniversary very simple lang gid siya actually wala na ganin may ka-invite yun kay time siya sa amo ang mga tropa as kahit guidance sa atong commander na ma-honor na mo itong mga nangamatay kay narabay po yung mga 200 plus foot kapin ka sundalo ang hatag o ultimate sacrifice bago na ito nakabutan karon since 2016. So ana na siya ka lisod ang gira sa una dili na siya ko nakananan isa-isa kay kabalo mo panan sa una unsa kadagan ang balita and now even a single encounter wala ko may report sa inyo kay pero wala ko naging mas maayo sa una kadagang balita mas maayo gyapon karon kay wala na tayo mga ana. So ang pwede siguro na mo maingon sa mga katawan sa ilang gina-expect sa atong 19th anniversary kay ang 19th founding anniversary is very memorable ni siya sa PNID kay mo ni siyang ang year na nahurot din nato ang NPA unit sa atong area. And of course mao po ni ang tuig nga mag-commence na magsugod tag kinabangay na dili ta mabalikan
pinaagi sa pagsulod na pod sa mga communist terrorist groups. So among ipasabot nga dili lang military alone ang posible na lapses pag naay makasulod, kay dili man sila mosulod nga harason ng detachment pag napili ka nakasulod nako. So kato clearly may factor ang military ato kay nagpapildi siya or naambush siya, but dili ana ang doctrine sa communist terrorist groups. Infiltrate sila pinaagi sa exploitable issues, and those exploitable issues are issues coming from social issues, economic issues and political issues sa isa ka area. From that, mo exploit sila, conduct sila ng AOM na ilang ginatawag, arouse, organize, and mobilize. Laguton ka nila, then i-organize ka, and then mobilize na ka. Mobilization, lahi na siya. Pwedeng mag-MPA ka, pwedeng mag-rally, demonstration, o pwedeng maging courier, o pwedeng maging intelligence asset nila. Hangtod sa maka-recruit na po sila o mga tao. Underground mass organization, ma-infiltrate na po nilang lugar. Ang lugar na infiltrated can provide easily ng mga members of Red Fighters, kung tawago na ito, kanang mga MPA. Kaya ra kayo na nila i-produce. Dito sa membro, sa mga anak, mga ginikanan man, sa mga ma-recruit nila or ma-organize nila ng underground mass organization, o gini mass base na itong awag. So, dili na na siya solely sa military. Kinahanglan, nagpinabangay na ta, particular gate, ang mga ahensya sa gobyerno, ng LGU nga, na-deliver na to ang mga services nga dapat sa ilang para dili na ta magkaroon ng exploitable issues. Although exploitable issues, dali lang ko na siya i-provide. Masig, ang importante dira, dili nangikan dito sa social, economic o political issues. Kaya nga ito, mga lisod ka yung valid issues ka na itong tawagan na kay poverty, no? So, lisod kayo na siya i-address. So, kung ma-address na ito na, bahala sila drag, mag-invento na po sila lahat na pag exploitable issues, at least dili na siya ato kalisod pag-abot sa rebattle o sa delegitimize na ito sa ilang narrative. Okay. So, mga ito mga ingana, no? Ang pahayag sa ato ang Public Affairs Office Chief nga si Major Ruben Gadot mga ingana, no? So, napaghapon magpabilin niya pa ito kasundaluhan din ni may gala. Pero nalagi uban gud nga nga-move na pala sa to sa third IB ba to? Dugay naman ito nawala. Butang sa Samar mga gala. Kay grabe dira mga gala, no? O na actually yung mga storya mga gala, no? Kung asa ito namatay tong dating anak sa dating commanding general sa Philippine Army mga gala, no? Na si First Lieutenant ba to? Second Lieutenant. First Lieutenant Marky Alberto mga igala, no? And actually may kalakari si dating si ang papabudanin niya mga igala, no? Dati po ni commander sa Task Force Davao. So ang ganang ang mga unfortunate mga igala, no, nga nagya po yung mga dito sa Mindoro, no? Supposedly dito na i-focus mga igala, no? Dapat mas dugangan, no? Karing Samar o karing Mindoro mga igala, no? Although motugingon lagi mga igala nga mostly vertical units, pero magpara gusto nila sa magparamdam gud kay para inon nga napagid sila pwersa, no? Na sila pwersa mga igala kay lagi ilan naman pong magnaibala po tuon na pod ning gobyerno mga igala na pistoks mga igala kay pahurotay naman sila, no? Naman lang sila sa legal sa kanang sa parliamentary struggle, wala naman sa hinihinay naman sila na papasa armed struggle. So ato, hopefully, no, dili gitanggalon gyud mga igala, no, kay lisod kayo kung matanggal dili mga igala. Kan are the days mga igala nga ang mga igala, no, ang mga NPA no naghari-harian dira sa bukid mga igala, no, luoy kay mga tao, kay maharas man nila mga sundalo, di man makapangharas kay daghan man kayo mga protocol, no? Nga sabi dapat ang rules of operations nila dapat, no? Dahil na ma-complain. Huwag kisa man tong mga abusado nga sundalo, dahil na lang matanggal, no? So, well, magpadayon, no? Anyways, mga igala, balik ito man lang sa mga importante pa. Inomdom ni nga ito si Bianan.
Yes, mga igala, balik kita dito sa Tupanaguban sa Tutulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, no, at pang ipakita na itong get to nga event kagahapon, no, dito sa SMX Convention Center, kung asa kipaygayon, no, akong pangarap nga may mong contractor, sorry. Kaning Field Construct 2025, mga igala. Field Construct, Mindanao, mga igala. Abi na ako kaning Field Construct, mga igala, mga 10 years pa lang, ni 14 years naman lang dahil ni sila mga 14 years na dahil sila mga igala, no. Aning activity mga igala, no. So dito kanang nakuan lang ko ba, no, na kurat lang ko, although wala mo itong mga kauban ako mga igala, no, okay. Kuan man mga igala, no, kay dugay-dugay na po nagkakuan ko, no, kay 13 years ako sa media is 13 years. No, 13 years ba ko sa media. Oh. Ya, dugay na so na kay gagmay pa sa mga di mo siya gamay kay ang venue pa to before may gatong wala pa convention convention center mga igala. No, da pa sa Central Bank. Sa Central Bank mga igala karon. Wala na nanagid sila diri sa kuan gyud, nanagid sa mga dagkong convention centers gyud, no. So kani siya mga igala, no, ang tumong ani nga kuan, no, ang tumong ani nga unsa gid ni nga convention is maghatag og kaalam, no, sa to mga kuan, no, to mga stakeholders sa construction industry. So isa na diha ang mga kuan, isa na diha ang mga kontraktor, no. So actually tulok adlaw ni kagahapon lang nagsugod mga katambayan, no, kagahapon lang sila nagsugod, tapos nag-gather na apil naman dira mga industry leaders, mga igala, innovators, so katong mga kuan gid nga gusto mo form mga igala, no. Actually dili lang po sa more on sa mga constructors or kani sa mga contractors, no, or alam mo klase-klase ng contract sa construction industry na mga contractors mga igala, no. So although gipangunahan man ni sa ato ang kuan mga igala na Philippine Constructors Association, no, co-presented by Pacific Paints mga igala, kanang Boysen mga igala, tapos Smart House, tapos co-organized po ni sa Davao Constructors Association Corporate o DCASI, no. Pilipodra ang Association of Carriers and Equipment Lessors, no, o Philippine Society Ventilating, kaning sa kuan sa mga igala, kasi mga aircon mga igala, no. Tapos muna siya mga igala, no, nagpabili niya siya nga vital platform mga igala na sa regions, constructions, building sector mga igala, no. So, ang ilang tema mga igala, no, empowering underscores the industry response to climate change mga igala. Kay dako kay nga kuan, no, o kaning sustainable development mga igala. Issue na mga igala kay ngano kanong kuno, especially for example government projects, no, nganong dali ra man daw kay maguba. So mo lagi ginatutukan karon ang sustainability sa maong kuano sa ilang ginapang build mga igala, mo na nga na sila mga kuano, na sila mga seminars, no, napoy product demos mga igala, no. Napoy ko dito daghan tong mga unsa ni, daghan og mga tawagan ni, daghan og mga daghan tong mga equipment, no, sa construction industry nga nag-discount po dito 300 brands to mga igala, no, nga naga-feature construction equipment, building materials, tapos sabi na ang smart technologies and green innovations mga igala, no. So daghan-daghan dito mga igala, mo bitaw nga nasa seminar po dito mga igala, no, nasa seminar mga igala para makuan sila, no, kung unsa ba ang latest technology sa dapat nilang itukod, no, ang mga buildings, kalsada, tulay, no, nga mo adapt, no, sa recent kaning natawag na tong problema sa climate change, no. Mo na ang ginakuan dira sa tuang kuan, no, sa tuang unsa ni at maong field construct mga igala, no. So daghan po ito, no. Daghan silang mga activities mga igala, no. And then kani siya mga igala mo kuan ni, no, ulongtad ni siya hangtod ugma, no, September 6, no. So karon second day na nila, no. So kung gusto po mo magkuan po may na yung mga nindot dito nga mga kuan, no, pwede lang mo itong pa-register lang mo, tapos na yung mga nindot dito nga mga kuan, no, mga power tools ug uban pa, no.
power tools ba or unsa, no? So mo na ang kwan mga katambayan no ang na dito sa field construction. Anyways, may gala. Alang sa kwan na to no, alang sa kaning kwan no kung unsa ba ni ka mahinungdanon mga igala no, alang sa to mga stakeholders mga igala to paminawon mga igala no. Ang una dira mga igala no ang view sa to ang kwan no sa to ang mga negosyante Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated mga igala no, paminaw na to ang ilahang view ni ini no. Una dira no ang Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated President na si Roland Suico mga igala, and then ang ato ang local government unit mga igala no, kung asa siya ang mi basa no sa kuan no sa kining mensahe sa tuang acting Davao City Mayor mga igala nga si Mayor acting sa Davao City Mayor Sebastian Duterte mga igala no, gibasa nini mga igala no sa ato ang chairman sa Committee on Infrastructure mga igala no, public infrastructure ba na sa Davao City Council mga igala na si Councilor Jessica Bungkuyan. Paminaw nato ni. That is to build, to create, and to move our region forward. The 14th edition of Field Construct Mindanao is not just another trade event. It's really a celebration of how far we've come and where we are headed. The construction industry has always been a cornerstone of development. Beyond statistics, like its contribution to about 7% of the country's GDP, it represents millions of jobs, countless opportunities, and the very backbone of our cities, communities, and everyday lives. And here in Mindanao, we feel that impact even more because construction fuels housing for our families, better roads for our people, and infrastructure that connects us to growth and opportunities. What I admire about Field Construct Mindanao is that it does more than showcase of products and technologies. It creates an environment where ideas are exchanged, partnerships are built, and dreams are turned into plans. This is where we see innovation in action. Innovation that helps us imagine not just the bigger projects, but a better, stronger, and more sustainable future for Mindanao. And at Davao City Chamber of Commerce, we believe that construction is not just about putting up structures. It's about building resilience, creating opportunities for people, and laying the foundation for long-term transformation. That is why we value this partnership with DCDCI and commend their unwavering commitment to organize such a remarkable event year after year. As we celebrate this milestone 14th edition, my hope that Field Construct Mindanao will continue to set the standard of excellence and inspire all of us, tayo pong lahat, businessmen, the government, and communities, to work hand in hand toward progress that benefits every Mindanaoan. On behalf of the Davao City Chamber of Commerce, I assure you, gentlemen here, for our support and collaboration. But together, let us continue to build not just an infrastructure, but a future that is inclusive, progressive, and truly reflective of the resilience and strength of Mindanao. Daghang salamat o padayon ta sa paglambo. It is with great pride and honor to deliver the message of our beloved Acting City Mayor Sebastian Duterte. Good morning. The City Government of Davao extend our warm welcome and congratulations to the Philippine Constructors Association Incorporated, valued partners and key stakeholders on the opening of Field Construct Mindanao 2025. Infrastructure development remains to be one of the key priorities of the City Government of Davao. As such, we continue to strengthen our collective efforts in innovative infrastructure planning,
promote sustainable construction practices, and introduce a new urban infrastructure planning methodologies to keep up with the socio-economic developments. And we commend the Philippine Constructors Association Incorporated and your valued partners for organizing PhilConstruct Mindanao 2025. We likewise extend our gratitude to the esteemed resource speakers who will be sharing their specialist skills and expertise throughout this trade show. May this event serve as a welcome opportunity for our constructors and construction professionals to broaden their skills that will allow them to boost their market reach and expand business amid the ever-evolving construction and infrastructure landscape. Through this event, we hope to create more linkages between constructors and other industry stakeholders, as these partnerships are vital in advancing technological development and socio-economic progress in Mindanao. And we welcome you all and encourage everyone to participate and take this opportunity to engage in meaningful discussions as we work together to promote sustainable construction practices in Davao City and the entire Mindanao Island Group. Let this trade show inspire us to continue empowering constructors to uphold integrity, transparency, professionalism, and ethical practices, and to cultivate a globally competitive and inclusive community of constructors in the years to come. Daghan salamat and God bless you all. By Sebastian Z. Duterte, Acting City Mayor of Davao City. So, mao to mga katambayan no ang pahayag sa tong Davao City Chamber of Commerce President Maygala na si Roland Suico ug ang ato ang chairperson sa atong Committee on Infrastructure mga igala na si Councilor Jessica Bunguyan mga katambayan no. So, mga lagi ni mga igala no, although grabe ang kwan nato karon no kay murag na-demonize mga igala no ang ato mga contractors karon mga igala no. Actually mga igala no, tama to ginaingon sa akong mga kaubanan sa social media sa media mga igala no, mapadiriman sa Davao or sa ubang lugar no nga murag nahimo magundikoy ang ato ang mga contractors karon mga katambayan no. Actually dili man siguro ingon ana ka lala mga katambayan no ang gihimo no kinamo mga kontraktor na mga tarong. Ang problema mo gud ani mga igala kinamo gay mga corrupt officials pud no nga gusto kickback. Eh di syempre ang ato mga kontraktor baraton gina nila. Baraton na nila nga mga project mga igala no, and then I don't see mga igala no kay mga kontraktor mga igala usay mutapal pa magina kan tinud sa tinudan na ilang mutapal na mga kontraktor oy no mutapal na mga kontraktor dili lang na sila kay kanang kuan no kay ang sa gobyerno ba ya lowest bidder the winner ba ya no based sa kaning mga existing na mga kuan no sa tong Government Procurement Act. Wala nga lang kay siyempre na dato. Dili man po siguro. I don't think, no? I think ang sistema, okay ang sistema. Nalang din nagakorrupt sa sistema. Di ba? Ang tao nagakorrupt sa sistema. No, so, I think, no, we should, well, no, this is my opinion. No, this is my opinion. Kung mo inyong opinion, na na may kay sa tanong na ko, wala gidautan mga mahimong kontraktor. Ang dautan nga may wala kang dautan nga kontraktor kung magpagamit ka ng mga corrupt ng mga opisyal. No? Kanang isa kabalo ka nga kon wala di project. Di ba? Same po na sa itong mga konpod no sa itong mga other officials sa magpagamit sa laing corrupt nga opisyal. No, kay tungod na si moral ascendancy. That's not right. But anyways, mga katambayan, it's the weekend, di ta magpa-stress anak mga kano. At na lang mo kay Pikachu karong ugma dito, magkuan mo dito na mga merch dito. Tara mag-shopping ta. Sari. Ta mga igala ay magkoy kwarta. Dayo pa November 17. Anyways, mga igala,
Pwede tayo kong oras ang anas ng Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Ako yung nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sa dunusab, daghang salamat og maing adlaw ka na tong tanan.